himpilang ito. Mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong mapagpala, napakagandang umaga ho sa ating lahat at welcome once again sa ating programang MHS Delivers, ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. If you make it shorter, it will be MHSD BARM. Kamusta po kayong lahat sa araw na ito? Ngayon po ay Huwebes na naman at panahon na po natin ng ating pangkat para ihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon, mga updates patungkol ho sa mga implementation ng mga aktibidad, proyekto at programa ng MHSD BARM dito sa rehiyong Bangsamoro. And of course, ngayon po ay ika-31, huling araw huling araw ng Agosto sa taong 2023 at ika-15 ng Safar 1445 sa ating Hijri calendar. And take note, ito na ho ang ating 133rd episode ng ating programang MHS Delivers. Alhamdulillah, Masya Allah, umabot ho tayo sa ganito karaming episodes ng ating programa. At syempre, kami ho ay live na live po sa ating Facebook page na Ministry of Human Settlements and Development _BARM at napakinggan po sa radyo via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. Hanapin na po yan sa inyong mga transistor radio para ho mapakinggan nyo ang aming pamamahayag para ho hindi kayo mahuli sa pinakabagong update mula ho sa MHSD BARM. At syempre, ngayong araw pa rin po na ito, kayo po ay aming iniimbitahan na i-like na ho at i-share kung maaari yung ating Facebook page para mas malawak po ang maabot ng ating programa, para mas maraming Bangsamoro ang makaalam ng mga ginagawang proyekto ng mga aktibidades ng MHSD BARM. At ngayong araw ho na ito, tayo ay kapiling pa rin ho natin ang ating mga kabalay, ang ating mga homecasters na kaakibat ho nating namamahayag, nagbibigay impormasyon sa inyong lahat for transparency, which is a salient feature of moral governance na itinataguyod po ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao ng gobyernong BARM. At this point, pababatiin natin ang ating mga kabalay. Umpisahan natin sa bandang kanan. Nandyan po ang ating kabalay na si Rhea na handa na bumati sa ating lahat. Rhea, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad. At sa pagbanggit ng live stream ngayon sa Facebook page, sana hindi po tayo nagka-cross-cutting. Kasi live din po tayo via Bangsamoro Information Office sa ating Housing and Human Settlements Forum na ongoing ngayon. Mashallah. So, inshallah, mas lalo nating malalaman ang mga detalye nitong activity na ito sa ating talakayan. Pero sa mga naka-attend ngayon sa Housing and Human Settlements Forum or sa mga nanonood ngayon sa live stream niya, assalamualaikum and syukran sa pagsama sa amin sa momentous na event na ito. Talagang napakahalaga ng aktibidad ngayon ng ating forum
na ginaganap po at inumpisahan kaninang Umaga. Alas 8 pa lang po ay handang-handa na ang pangkat ng MHSD para tanggapin ang ating mga bisita, ang mga kalahok sa ating HHSF. Kung ano man ang HHSF, ipaliliwanag sa atin ang ating giliong guest speaker ngayong araw na ito. Happy health and safety first. Yes. But before that, tayo ho ay makikinig muna sa magilyong pagbati ng ating kabalay sa bandang kaliwa na walang iba kundi si kabalay na Hamsari. Assalamualaikum. Good morning, Hamsari. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At good morning po, and good morning po sa lahat ng ating mga kabalay na nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live. Kagaya nga ng sabi ni Kabalay na Rica, kasabay ng ating programa ang yung housing forum naman po ng Policy and Housing Division. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers. And welcome back. Ang tagal kong nawala sa episode sa programang ito. Oo, mga 10 episodes po na miss. Mga 3 at 4 na episode, Ma'am Sally. Kaya marapat lamang na mamaya sa ating health and safety first, maganda ang may bahagi sa atin ng ating kabalay na si Hamsari ngayong araw na ito. Inshallah. Inshallah. Yan, okay? So, at this point, ang ating isang oras na pamamahayag ngayong araw na ito, siyempre mag-uumpisa ho yan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samahan nyo kami hanggang matapos ang ating programa dahil ang highlights po nito, of course, ay ang ating balitaan, ang ating IPH without an O, and ang ating HSF, ang ating MHS Discusses, na gorgeous po ang guest namin ngayong araw na ito, and ang ating isa ho sa mga inaabangan din, ang ating KKK. Hindi po yan kagalang-galangang kataas-taasang katipunan. Ang KKK po ay maririnig natin palagi sa ating kabalay na si Rhea. Mamaya po yan. Okay? But before we dive into this segments ng ating program, makinig muna tayo, manood tayo sa napakahalagang mensahe, napakahalagang what do you call this? Ayaw nga pala, may nagsisignal sa akin dito. Bago tayo magpatalastas pala, nakalimutan ko, medyo yung ating host ngayon ay host pa rin po. Okay, sige. Bago tayo dumako sa ating mga mahalagang paalala ngayong araw na ito, marapat lamang na ngayon pa lang ay marinig na ho natin, mapanood na natin ang pagbati ng ating resource speaker ngayong araw ho na ito dahil alas 9 pa lang ho ng umaga, nandito na po yung ating resource speaker. Naunahan po ang ating pangkat na dumating sa station. Okay, narito ho para sa ating topic na Housing and Human Settlements Forum ngayong araw na ito. Ang ating guest speaker ay pagkikilala ho initially ng ating kabalay na si Rhea. Sino nga ba, Rhea, ang ating guest ngayon? Ang guest natin ngayong araw na ito ay first time sa ating radio program, pero avid listener and avid commenter and avid watcher sa ating live streams. Yes, siya po right. ay Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division? Yes, that's right. Ng Ministry of Human Settlements and Development of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Landscape Architect Jehana M. Abdul Karim, Chief. Ang magbati mula sa ating Chief. Assalamualaikum po, Ma'am Sal. Waalaikumsalam. Kabalay na housing. Salamat po sa inyong paanyaya pang dumalo at makapag-guest po ngayon. Really should have told her she can speak English. Yeah. Actually, kami ang dapat magpasalamat sa iyo, kabalay na Chief Dear, dahil with a short notice na binigay namin sa iyo, umuo ka kaagad para maisalba ang ating sesyon ngayong araw na ito. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami sa iyo. G, ang ating guest speaker ngayon, kung isa-short natin ang pangalan niya, from Jehana, maging G. Napaka-significant naman po ng aking sinabi.
She is our Chief of Policy Development Coordination and Regulation Division. Yeah, PDCRD ang maasahan na hepe ho ng PDCRD ng MHSD BARM. Mamaya-maya, marami pa hong sabihin sa atin at ipapaalam ng mga impormasyon ang ating guest speaker ngayon patungkol sa ating topiko. Ang ating topic na kasalukuyan pong nangyayari sa araw na ito. Today is August 31 and it is a historic day for all of us. Ito bang first time to, no? G? Yes. Okay. For MHSD na mag-spearhead ng ganitong forum. Yes. 'Di ba? So exciting ang ating pag-uusap mamaya after our preliminary segments ng ating programa at makakasama nga ho natin si Kabalay na G mamaya-maya. Okay? But before that, tayo ho ay manood at makinig muna sa ating napakahalagang paalala regarding our 9 requirements kung paano ho tayo maka-avail ng housing unit mula sa ating housing loan project. Kaakibat ang Pag-ibig Fund. Sana ho ay magpatuloy ang ating partnership with this kind of project that we have at the MHSD BARM. Narito ho, Kabalay na Almansur, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Delivers. At yan po ang ating paalala, source po ng information kung paano kayo makaka-avail ng housing unit mula sa ating housing loan project. Yan po ang 9 requirements na dapat niyong isettle, dapat niyo ang ipunin at isumite sa opisina ho ng MHSD at yan ay nasa regional office, no? Sa may malapit ho sa COA BARM sa loob ng Bangsamoro Government Center o BGC, dating ORG, Rosary Heights 7, Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City. Kung nais niyo pong, yung lamok dumaan, no? Kung nais niyo pong bisitahin ang aming opisina, diyan po kayo maaaring pumunta at hanapin lang po yung Housing and Human Settlement
Division, yung HHSD. Anybody from them ay makakatulong po sa inyo kung paano maasikaso at paano ho ang proseso sa pag-avail nito mga housing units na ito. At dahil dyan, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong August 31, 2023 and the 15th of Safar, 1445 sa ating Hijri calendar. Para sa ating headlines ngayong araw na ito. MHSD pumirma ng mga kontrata kasama ang winning bidders para sa 5 training center at 4 na resettlement project sa buong BARM. Ikalawa sa ating headlines, mga direktor, chiefs at technical staff ng MHSD na kumpleto ang 1 taong training course ukol sa land use at urban development kaakibat ang UP Min at TAF. At ang ating ikatlo at huling headline sa araw na ito, mga miyembro ng BAC at iba pang kawani ng MHSD at BPA na palawig ang kaalaman at pag-unawa sa RA 9184 sa tulong ng speakers mula sa SKSU. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD pumirma ng mga kontrata kasama ang winning bidders para sa 5 training center at 4 na resettlement project sa buong BARM. Narito si Kabalay na Ria. Pumirma ang Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara kasama sina Deputy Minister Aldin H. Asiri at Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim ng mga kontrata sa ilang kontratista para sa pagpapatayo ng 5 training center at 4 na enhancement projects para sa mga resettlement housing projects sa BARM na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong ika-23 ng Agosto 2023. Dahil pinagkatiwala ng BARM ang mga proyektong ito sa MHSD, mananagot tayo hindi lamang sa Bangsamoro kundi sa buong bansa. Higit sa lahat, pananagutan natin ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya inaasahan namin na tapusin ng mga kontraktor ang mga proyekto ayon sa mga plano, detalye at timeline nito, wika ni Minister Bara. Binati ni BDG Ibrahim ang mga kontratista habang binigyang diin ang kalidad ng output na inaasahan mula sa kanila para sa pakinabang ng mga benepisyaryo. Pinundahan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2022 ang 2-story multipurpose human development training center na ipapatayo sa Barangay Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao sa ilalim ng Office of Member of the Parliament o MP Abdullah E. Gayak. 1-story multipurpose human development centers ang ipapatayo sa Barangay Amay, Sindaulan, Masyu, Lanao del Sur sa ilalim ni MP Maysara C. Damdaman Latip at sa Barangay Pasil, Indanan, Sulu sa ilalim ni MP Attorney Jose I. Lorena. Samantala, 2 1-story multipurpose human development centers ang ipapatayo sa Lanao del Norte, isa sa Camp Bilal, Barangay Tamparan, Munay at isa pa sa Barangay West Poblacion, Baloy na parehong pinunduhan sa ilalim ni MP Abdullah Bravo G. Makapaar. Pinirmahan din ang mga kontrata para sa concrete arc entrances sa resettlement housing project sa Lanao del Sur, partikular sa Barangay Gindulongan, Alabat at Barangay Lakaden, Masyu, gayon din sa Barangay Punod, Tangkal na itatayo ng Alhayat Construction na siyang maunguna rin sa pagtatayo ng training center sa Barangay Amay, Sindaulan. Isang perimeter fence na may concrete arc entrance at subdivision road network na may line canal at solar street lights ang itatayo sa mga resettlement housing project sa Paggawayan, North Cotabato, isa sa Barangay Simsiman at isa pa sa Barangay Buricain. Ang Enra T-Square Construction ang mangunguna sa construction sa Barangay Simsiman habang ang RNS Construction Engineering ang magtatayo para sa Barangay Buricain. 450 unit ng solar power systems ang ilalagay ng San Narciso Builders Corporation sa housing resettlement project sa Poblacion 9, Cotabato City, Barangay Nabalawag, Barira, Barangay Salman, Ampatuan, Barangay Simsiman, Pangangkalan at Buricain sa Pigkawayan.
Barangay Gindulungan Alabat at Barangay Lakaden sa Masyu at Barangay Punod sa Tangkal. Itatayo ng ground level construction ng training center na pinondohan ni MP Gayak, gayon din ang pagpapalawak sa MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Samantala, magtatayo ang Maradeca Construction Services ng mga training center sa Lanao del Norte at USF Construction and Hardware Trading para sa Sulu. Nangakong kumpletuhin ng mga may-ari at kinatawan mula sa mga nanalong bidder ang mga proyekto ng responsable alinsunod sa mga detalye at timeline. Saksi sina Majid M. Muslim, Chief of Staff, at Salem C. Demuna, Director 2 para sa Operations and Management sa napakalagang kaganapan. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joyria Bintamran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga direktor, chiefs at technical staff ng MHSD na kumpleto ang isang taong training course ukol sa land use at urban development kaakibat ang UP Min at ang masinsinang training course ukol sa paggamit ng lupa at urban development na nagsimula noong Agosto ng nakaraang taon para sa mga napiling technical na tauhan ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ay natapos na noong Agosto 18 taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Grand Culmination Program na ginanap sa Acacia Hotel, Davao City. Matapos ang huling module ng pagsasanay sa built environment na ginanap noong Agosto 16 hanggang 17, 2023, ang mga trainees na binubuo ng mga service directors, provincial directors, division chiefs, housing and home site regulation officers o HHRO, at information technology staff ay tuluyan ng natapos ang kanilang nagtapos gamit ang kanilang mga kasuotang pangkultura at naging inspirasyon ang mga mensahe ng mga dignitaryong nakibahagi. Bago tuluyang matanggap ang kanilang mga sertipiko na iginawad ng mga opisyal mula sa MHSD, University of the Philippines o UP Mindanao, the Asia Foundation o TAF, BTA at Office of the BARM Senior Minister, inihanda at ipinakita ng mga kalahok ang kanilang komprehensibong pagpaplano sa paggamit ng lupa, mga proyekto para sa mga piling munisipalidad sa iba't ibang lalawigan ng BARM. Ang mga bayan na pinili ng mga grupo ay ang Paglat para sa Maguindanao, Balabagan para sa Lanao del Sur, Tabuan Lasa para sa Basilan, Luok para sa Sulu, at Sapa-Sapa para sa Tawi-Tawi. Ang mga kinatawan na nagsilbing presenter ay sina HHRO4 Zuhaira Ibrahim, Provincial Director Benjamin Alangka, HHRO4 Murshidjir Sajuli, at Provincial Director Najira Hassan at Reynan Francis Cabato ayon sa pagkakasunod. Sa kanilang sama-samang pagsisikap at pagsasabuhay ng kanilang natutunan mula sa kurso, ipinakita ng mga grupo kasama ang kanilang mga kinatawan ang kasaysayan, pangkalahatang kalakasan at kahinaan ng mga munisipalidad, ang kanilang bagong bisyon, misyon, layunin at estratehiya, at komprehensibong plano sa paggamit ng lupa para sa napapanatiling pagpapabuti ng mga lugar. Naganap ang knowledge sharing session kung saan ipinakita ng mga profesor mula sa UP Mindanao ang kanilang observatory reports sa muling pagtatayo at pag-aayos ng Marawi City matapos nilang bisitahin ang Ground Zero at magkaroon ng walkthrough sa paligid ng lungsod. Maingat na ipinaliwanag ni na Professor Minerva Rosel, Maika Amor Yares, Ryan Sungkayawon, Angelo Felix Regalado at Isidoro Malaki III ang development controls, infrastructure development, built cultural heritage, public open spaces at citizen participation na lahat ay nakasentro sa epektibo at sustainable rehabilitation ng Marawi City.
Sa sesyon ng plenaryo, naghatid sina Minister Hamid Aminuddin Bara at Direktor General Ismail Ibrahim ng mahalagang mensahe na nagtakda ng tono para sa mga susunod na presentasyon. Ipinaliwanag ni Ministro Bara kung paano hinihikayat ng Islam ang pagpapaunlad at pagpapaganda ng lupain dahil mahal umano ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng bagay na maganda at ibinahagi ng ministro ang prinsipyo at kahalagahan sa likod ng pagtatrabaho ng may kahusayan at pagiging perpekto. Dapat tayong maging pinakamahusay sa lahat ng ating ginagawa dahil hindi lang tayo na mananagot sa gobyerno at mamamayan ng Bangsamoro, mananagot din tayo sa sambayan ng Pilipino at sa huli kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagbibigay diin ng ministro. Samantala, ipinahayag ni DJ Ibrahim ang kaniyang kaligayahan at pasasalamat sa lahat ng naging kabahagi. Sa lahat ng naging kabahagi sa proseso para sa kanilang pagiging bukas at kanilang kontribusyon sa pagtiyak ng magandang kinabukasan para sa Bangsamoro. Ang pagsasanay na ito ay napakahalaga para sa pagpapabuti ng katayuan ng Comprehensive Land Use Plans o CLUPs sa BARM. Ito ang nagpamulat sa amin at naisaloob ng bawat isa ang kahalagahan ng CLUP. Ang mother plan na hindi lamang para makakuha ng mga parangal para sa mga LGU, kundi para matiyak ang sustainable development. Wika ni BDG Ibrahim. Mailit at tinanggap ni Crisanto Cayon, TAF Chief of Party, at Dr. Sylvia Concepcion, Upstream President, ang lahat sa kaganapan. Binigyang diin ni Cayon ang kinalabasan ng pagsasanay na nagawang maipahayag ng mga kalahok sa pagpaplano at pag-visualize sa pag-unlad ng lungsod. Hinikayat din niya ang pagpapatuloy ng partnership na tuklasin ang iba pang pagkakataon tulad ng pagtap sa Civil Service Commission o CSC para bigyan ng service credits ang kurso. Ipinarating naman ni Dr. Concepcion ang kanyang pananabik dahil ang partnership ay nagbukas ng mga pinto sa maraming interaksyon sa pagitan ng BARM at UP Mindanao. Para sa anumang capacity building activities at technical assistance, itap lamang kami sa UP Mindanao at handa kami maglingkod. Pagbibigay impormasyon na Concepcion. Ibinigay ni Dr. Malaki ang katwiran ng komprehensya at ng buong pagsasanay kung saan sinabi niya na ito ay sinagawa sa isang participative, output-oriented at experiential na paraan upang mabigay ng tunay na mga solusyon sa pagpaplano para sa konteksto ng BARM na ibabahagi sa mga gumagawa ng desisyon. Inihambing niya ang kaganapan sa Kadayawan na nangangahulugan ng pagdiriwang ng masaganang ani dahil umano ang mga trainees ay umani ng mga kaalaman at kasanayan mula sa kurso. Bago nagtapos ang programa, nagbigay ng inspirasyon si Member of the Parliament Don Mustafa Loong na siya ring chair ng Committee on Human Settlement sa grupo sa kanyang mensahe kung saan nagpasalamat muna siya sa MHSD sa pag-imbita sa kanya. Pagkatapos ay kinuwento niya ang mga karanasan at naaangkop na mga natutunang nakuha niya mula sa kanyang mga gawain at mula sa iba't ibang bansa na kanyang napuntahan. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pamumuhunan sa mga tao, mga inobasyon, pag-aaral ng mga nasa hustong gulang, pagpapalakas ng komunikasyon at pasyon na tumulong at magsulong ng napapanatiling pag-unlad. Ang kursong pagsasanay ay produkto ng partnership sa pagitan ng MHSD, UP Mindanao, sa pamamagitan ng Upstream at TAF na naging formal pagkatapos ng virtual signing ng mga partido ng Memorandum of Agreement noong Abril 6 taong 2022. Ang training needs assessment, ang mga module at mga tools sa pagsusuri ay dinisenyo at binuo ng Upstream habang ang pondo at pangangasiwa ay binigay ng TAF. Sa ilalim ng Forward Bangsamoro Program, Democratic Governance Assistance to the Bangsamoro Transition. Ang kaganapan ay dinaluhan din ni UPAA Davao Chair Napoleon Concepcion, Civic Leader at Journalist na si Samira Gutok at Executive Assistant ng Office of BARM Senior Minister Abunawas Von Alhakmas Lamama na si Bin Walid Lumenda. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At
Para naman sa detalye ng ating ikatlo at huling balita, narito si Kabalay na Ria nagbabalik. Sa paglalayong mapahusay ang tungkulin sa proseso ng procurement, natapos ng mga miyembro ng Bids and Awards Committee, ang BAC, Technical Working Groups at Secretariat ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang follow-up training ukol sa Republic Act 9184 at ang revised implementing rules and regulations nito na ginanap sa 88 Hotel Coronadal City noong ika-22 hanggang ika-24 ng Agosto 2023. Ang pagsasanay ay mayroon ding mga kalahok mula sa Bangsamoro Pilgrimage Authority na kabahagi at kaakibat sa mga aktibidad ng BAC ng ahensya na naging resulta ng kanilang maayos at epektibong koordinasyon sa MHSD. Kompleto ng mga kalahok ang 8 sesyon na iniharap at ipinaliwanag ng mga resource speaker mula sa Sultan Kudarat State University sa katauhan ni Lani B. Alcon, Chief Administrative Officer, at Sandra E. Espinosa, Administrative Aid 5 na parehong Government Procurement Policy Board recognized trainers. Para sa mapayapang paumuwi at maunlad na pamahaya ko po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat uli, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. Sumayin nyo ang ating mga balita ngayong araw na ito. Sana ho ay marami kayong nakuhang importante at makabuluhang impormasyon mula ho sa mga balitang naibahagi namin sa inyo. Tayo ho ay magbabalik para sa ating IPH at HSF pagkaraan lamang na ating napakaikling paalala regarding our resettlement housing projects. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes. MHS delivers. Kung kanina ho inyong napanood at napakinggan ang ating paalala regarding our housing loan projects, yung bago nyo lang ho napakinggan ay patungkol naman sa ating resettlement housing projects. At ang mga proyekto pong ito ay isinasakatuparan ng MHSD sa lahat ho ng probinsya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula ho sa ating mainland provinces, Maguindanao, Lanao del Sur at Special Geographic Area, hanggang sa ating island provinces, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Meron pa tayong resettlement housing projects na ipinapatayo dito po sa mga probinsyang ito sa iba't ibang barangay ng iba't ibang munisipyo nito mga nabanggit na lalawigan. Sa punto pong ito, tayo ay palalawigin na naman ang ating kaalaman sa mga ibabahagi hong trivia, mga information sa ilalim ng ating IPH. Kung ano man ho ang IPH na ito without an O, narito ang ating kabalay na si Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa segmentong IPH na ito,
ay tungkol sa ika-9 na Asia Pacific Housing Forum. Hype. Kasi ang activity na ito ay magaganap sa ika-26 hanggang ika-27 ng Oktubre 2023 at nakaplano siya sa Suwon, South Korea. At Sally, may gusto kayong i-share tungkol sa Suwon, South Korea? Medyo nakalimutan ko na yung makagandahan ng lugar na ito. Really? Dalawang araw kayo doon. Medyo na, kasi yung kwarto ko doon napakalaki. Ay. Kalimutan. Sige lang, magkukwento lang akong 2 oras. So, kung may questions kayo tungkol sa South Korea, baka masagot ni Ate Sally. Did you travel the whole South Korea? Hindi naman. Ilang mga probinsya lang sa... Ilang mga probinsya lang naman? Yung mga every weekend, wala ka nang ginawa kundi mag-ano. Wow! So, mga lumipas na mga panahon. Sa ating Asia Pacific Housing Forum, ito ay isang pagpapagana ng napapanatiling at abot-kayang pabahay sa mga informal na pamayanan. Pwede dito mag-register ang mga private sectors or mga public sectors gaya ng MHSD or mga private individuals na may interest sa ating housing sector. Ang point po niya ay ang pagpapagana ng sustainable at abot-kayang pabahay sa mga informal na settlement. So sa loob ng mahigit na 1 dekada, ang Asia Pacific Housing Forum ay nagtipon sa ilalim ng isang bubong ng mga pangunahing stakeholder na nakikibahagi sa paghahanap ng mga solusyon sa mga issue sa abot-kayang pabahay at pagtataguyod ng disenteng pabahay bilang isang driver ng paglago ng ekonomiya. That's right. Mula noong inaugural na komperensya noong 2007, mahigit 12,000 na kalahok ang hindi lamang nagbahagi ng pinag-isang lupain, ngunit nagpahayag din ng magkakaibang pananaw sa pamamagitan ng mga insightful na planeryo at nakakaakit na mga track. Ang MHSD naka-attend nung nakalipas na 2 housing forum. Una sa Nepal and sunod yung sa Bangladesh. And inshallah, makakasama rin po ang piling representatives ng MHSD ngayong October. Mashallah. Inshallah, napakaganda ng venue para sa ating ikatlo. Yes. No? Kabalay na riyan. Meron tayong chance o pagkakataon na makadalo. Lumahok ho sa conference na yan na gaganapin sa Suwon, South Korea. Ingat. Sa mga pupunta ho roon, kayo po ay aming kinaiingitan. may kumakaway dyan na. Sino kaya ito mga ito? At what I am sure, very sure of, ay karapat-dapat ho yung mga pupunta at sa forum na yun. For context, ang ginagawa nila dito sa mga forums na ito is aside sa nag-gather ang lahat ng may alam tungkol sa housing sector, binibisita rin nila ang ilang mga housing sector sa mismong location kung saan naka-host yung program. So nung Nepal, bumisita sila ng mga housing sectors at paano nila i-differentiate, paano inayos ng Nepal ang mga locations nito, at lahat ng natutunan nila doon, pwede nilang iuwi sa kung saan man sila nanggagaling. So that means ang forum na ganyan, ang pinakamahalaga dyan is that yung best practices na ginagawa ng bawat bansa ay naibabahagi dyan sa venue na yan. At nalalaman ng lahat ng participants mula sa iba't ibang mga bansa ho sa Asia at dinadala at maaaring isagawa sa kanilang mga bansa. Ayan, para ho sa pag-unlad ng ating housing and human settlement sector. At yun lang po ang ating impormasyon, pambahay at hanap buhay sa episode na ito. Paalala namin, sa dulo ng bawat programa meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Paalala din po namin, kung first time winner kayo, may hihingin kaming mga detalye sa inyo. Pangalan, edad, address, anong trabaho, at kung ano ang network ng inyong SIM number. So, kung hindi po kayo makasagot noon, forfeit po ang inyong napanalunan. Ingat. Ibig sabihin, may open slot naman extra sa sunod na episode. So, good luck sa mga gustong sumali. Ang numero po ay 0955-799-4778. That's it. Hindi ho mahirap na ibigay ang mga impormasyong hinihingi ng ating kabalay. Huwag kayo mag-alala, hindi ako naghahanap ng textmate. Hindi naman ho hinihingi ang vital sa text, so okay lang po yun, ha? Okay. So at this point, from our IP8, let us now proceed to our HSF. Human Settlements Forum? Nako, ano nga itong HSF na ito? At ano kaya ang mga tips
at information ang ibibigay sa atin ng ating kabalay na si Hamsari para ho mapanatili ang ating kalusugan at ang ating pagiging ligtas. Kabalay na Hamsari, kunin mo na ang sahig para sa ating HSF ngayong 133rd episode natin. Thank you, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong episode ang International Overdose Awareness Day na ginaganap ngayong araw mismo, Ma'am Sally. Ang International Overdose Awareness Day ay isang pandaigdigang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-31 ng Agosto bawat taon. Ito ay naglalayong itaas ang kamalayan tungkol sa isyo ng labis na doses ng droga or mga gamot, pagpapaalala or inaalala yung mga taong nasawi dahil sa labis na doses, at magbibigay suporta sa mga apektado sa isyong ito. At ang mga pagdiriwang din ng araw na to ay nagsisilbi rin bilang isang plataforma upang isulong ang estratehiya para maiwasan ng overdose na kumikitil ng mga buhay ng bawat isa, Ma'am Sally. At narito yung pangkaraniwang sanhi ng overdose. Actually, sobrang dami po nito, Ma'am Sally, pero kinuha lang po natin yung 3 pangkaraniwang sanhi or yung pinaka-high. Yung kadalasan na nagiging sanhi. Yes, Ma'am Sally. Ang unang-unang dahilan po, Ma'am Sally, is alcohol. Ang pag-inom ng malaking halaga ng alak sa isang maikling panahon ay may nadudulot sa ating mga katawan at sa proseso nito tumantong sa pagkakalason dahil sa alcohol. Pangalawa, yes, Ma'am Sally. At pangalawa po is medication. Ang labis na pag-inom ng gamot nang walang tamang pagkonsulta sa mga eksperto ay maaaring ding umantong sa pagkaka-overdose. Tulad ng antibiotics. Yes, Ma'am Sally, hindi po dapat gamitin pero ginagamit po dahil naniniwala sila ito ay nakakapaggamot ng ganitong karamdaman. Pero ang pinaka-importante po is yung kumonsulta po tayo sa mga eksperto. Tama. At ang pangatlo po is illegal drug. Ang labis na doses na nanggagaling sa droga ay isang matinding alalahanin na nagmumula sa mga pagkakaiba-iba ng potensi ng droga, hindi sinasadyang pagkakalantad sa mga lason, at sinasadyang maling paggamit ng mga ito. Ang heroin, cocaine at mga sensitibong gamot tulad ng mga nabanggit ay nagdudulot ng mga panganib sa labis na doses or sa ating mga katawan. Paano ba tayo, o narito ang mga sintomas na labis or ikaw ay maaaring umantong sa overdose? Una, mga pagbabago ng estado ng pag-isip. Pangalawa, hirap sa pag-inga. Pangatlo is unresponsiveness. Pangapat naman po ay ang mga pagbabago ng kulay ng ating mga balat. At ang panglima po ay pagduduwal o pagsusuka. Pang-anim is convulsion. Pang-pito ay pagbabago ng mga ating mga cardiovascular. At ang pangwalo is sobrang pagpapawis o hindi na normal na paglabas ng pawis sa ating mga katawan. Ay isa din po yun sa mga sintomas. At pang-siyam ay mga hindi na makontrol na paggalaw or panginginig or nahulog din siya sa pagkukumbulsyon, Ma'am Sally. At pang-sampo is pananakit ng ating mga dibdib, hindi komportabling pananakit ng bahagi, hindi normal na pananakit ng ating mga dibdib. At narito naman po ang ating mga first aid na dapat gawin kung tayo naman po ay nakaka-encounter ng mga taong nagkakaroon or may possibility na magkaroon ng overdose. Number 1 is tumawag ng mga ambulansya. Pangalawa is ilang ambulansya ang kailangan tumawag kung ilan po tumawag ng ambulansya po, Ma'am Sally, or kung sino po yung mas malapit na clinic or hospital na pwede po natin dalhin yung pasyente. Pero habang nag-aantay, manatiling kalmado habang naghihintay, Ma'am Sally, ng tulong. Subukang manatiling kalmado, panatiling kalmado, both ikaw at ang pasyente apektado hanggat maaari po. Huwag magpanik. Yes, so Ma'am Sally, napaka-importante po yan. Pangalawa, subaybayan ang paghinga ng pasyente. Kung ang tao ay walang malay or ang kanyang paghinga ay mabagal at hindi regular na paghinga, mahalagang napaka-importante po na obserbahan po natin yung pasyente or yung taong nagkakaroon ng overdose. Dahil napaka-importante po yun, Ma'am Sally, na monitor po natin kung normal at hindi normal ang kanyang paghinga. At ang pangsunod po is ang pagposisyon. Kung ang tao ay walang malay ngunit umihinga,
ilagay po natin siya sa tamang posisyon para mapanatili po natin tamang proper way ng paghinga ng isang tao. At huwag silang pabayaan, mangalap ng impormasyon kung maaari, mangalap kung ano bang klaseng overdose ang nasasangkot ang insidente ng isang tao. At tandaan, pinakamalagang akbang ay tumawag kagad para sa mga professional na tulong ng medical. At yan po ang ating maikling segmentong health and safety. First, your best health is your greatest wealth. Yes, nako, napakahalaga. Napakaganda po ng mga impormasyong ibinigay sa atin ng ating kabalay na si Hamsari patungkol ho sa overdosage. Yes, tama ba? Naku, wag basta-basta uminom ng gamot. Hindi ho natin alam kung ano ba ang dosage na dapat nating i-take. Dapat ho lahat ng ating iniinom na gamot ay may prescription mula sa ating mga doktor para makasigurado ho tayo na tama ang ating pag-inom ng gamot. At doon naman sa alak, pinagbabawal po yan sa atin. Huwag na ho tayong minom ng alak, ha? Hindi naman po maiwasan, drink moderately, sabi ni Catriona. Drink moderately. Doon sa mga taong wala na ho talagang kakayahan na wakasan ang pag-inom ng alak. Okay? So, ang pinaka-importante ho roon is that huwag tayong mag-assume na alam natin kung paano i-address yung mga problema ang nabanggit ni Kabalay na Hamsari. Tumawag ho tayo ng mga professional, eksperto para ho magamot ang ating mga dinaramdaman na sanhi ng overdosage. Okay? At dahil tayo ho ay tapos na sa ating IPH at ating HSF at tayo ay dadako na sa ating isa ho sa ating pinaka-importanteng bahagi ng ating radio program bawat episode. At yan ang ating MHS Discusses at kagaya nga ho ng aming nasabi kanina, ang ating MHS Discusses ngayon ay patungkol ho sa ating topic na Housing and Human Settlements Forum, HHSF, na meron pang karugtong na titulo, Exploring Innovative Construction Methods for Sustainable Housing in Bangsamoro. At ang tutulong sa atin para maintindihan at malaman ang pinaka-importanteng impormasyon regarding this topic ay ang ipinakilala ho sa atin ng ating kabalay na si Ria kanina. Walang iba ho kung hindi ang Chief ng Policy Development Coordination and Regulatory Division o PDCRD na walang iba kung hindi si Jehana Abdul Karim, isa ho ang landscape architect. Ayan. Kabalay na G, tayo mag-uumpisa na sa ating usapan ngayong araw na ito pa. Tayo nagmamarites lang ngayong araw na ito, no? Okay, para sa ating episode. So kapag narinig natin ang HHSF, no? Ano nga ba ito? At paano ito na-realize? No? Ito ay nangyayari na ngayon. Paano ba pinlano? Paano na pag-isipan na magkaroon ng HHSF na ito? Yes, Ma'am Sal. Again, assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, ito pong ating Housing and Human Settlements Forum. Actually, this is an event na pinapangunahan po ng aming division, the Policy Development Coordination and Regulatory Division, in partnership with our Housing and Human Settlements Division. Yeah, that's it. So, ito pong forum na ito ay isinasagawa po ngayon upang magkaroon po tayo ng collaborative exploration upang makapag-explore ng mga strategies para mas mapaganda o mas ma-enhance natin ang ating housing and human settlements condition sa ating rehiyon. So, itong forum po will serve as a dedicated platform po for constructive dialogue and exchange ng mga ideas among our stakeholders. So, this year po kasi, actually, this is an inaugural event of the ministry. Ito yung this year is the first Housing and Human Settlements Forum. So, ang aming theme po ay Exploring Innovative Construction Methods for Sustainable Housing in Bangsamoro. So, yung conceptualization po nito stems from the need po to find innovative solutions and alternative construction methods para po ma-address natin ang housing needs sa ating Bangsamoro. For everyone's information po, yung figures of our housing needs is very alarming po sa buong rehiyon. Ano na ba ngayon ang
nasa ano ng ang ating masyadong mataas ho ang pangangailangan natin actually. Taas po talaga. As per our data po, thank you, provided by the monitoring and Evaluation division. Yes. Division. Ating housing needs ay nasa 346,712 na po. At inaasahan pa po itong tumaas up to 534,917 by the year 2028. So ito pong ating theme or concept for the Human Settlements Forum. It reflects yung commitment ng ministry para maghanap ng solutions in addressing the housing needs of the Bangsamoro and explore other housing development. Mga pangangailangan sa pabahay, no? Kabalay na G. Yes. Itong 346,712. I'm assuming these are families no na nangangailangan ng pabahay. Yes. Oo, sa ating rehiyon. And pag sinabi ho natin, Gina, innovative construction methods, nasaan na ba tayo ngayon sa ating housing status natin sa BARM sa ngayon? Ano bang ating mga ginagamit na mga materyales for now na nakasanayan natin? Yes po. Actually, for now, we are using the usual construction materials na we have. But we have to consider kasi special cases ng ating mga island provinces. We have to work on water settlements. We have stilt houses. And of course, yung resources po natin dito sa even sa mainland provinces is very limited lang. Yeah. So why not explore resources and materials na pwedeng gamitin. And very available din sa ating region. That's right. At kasing tibay rin ng ating usual. Sustainable ng ating ginagamit. That's right. Ang pinaka-importante rito is that yung mga materials na ginagamit natin ay tatagal. Yes. Diba? Parang tayo rin. Tatagal tayo. Tatagal din yung ating tirahan. Okay? So, kabalay na G para sa ating HHSF ngayong araw na ito. Sino ba mga kalahok, mga participant ng ating forum? Ngayon po sa ating ongoing na Housing and Human Settlements Forum, syempre po to craft the best policies and effective solutions, kailangan inclusive yung ating process. That's right. So for this forum, we are engaging local developers, local contractors na nag-ooperate po ngayon sa region. Pangalawa po, we extended our invitations to all BARM ministries and agencies kasi we want yung solutions natin maging inclusive and will encompass the entirety of Bangsamoro. That's right. Then, pangatlo po is ang ating pong mga decision makers, those who have the power and authority to influence yung decision making sa ating region. Yung political will nila. Yes po. So, additionally, and very important, yung nag-invite din po tayo ng ating housing beneficiaries. Yan, ang kasi, pinakamahalaga. syempre, sila po ang ating direct beneficiaries. And of course, yung kanilang voices will reflect yung actual conditions and real-life challenges nila sa kanilang human settlements. That's right. At karamihan, as I understand it, karamihan doon sa mga BARM MOA na ating inimbitahan ay meron din mga infrastructure projects, no? Dito sa ating rehiyon. Kaya sila ho ay napasama rin sa ating forum. And aside from that, magtutulong-tulong tayo, no? Na may bahagi yung mga impormasyon dito sa ating forum na ito. The more entities, the more offices, the more agencies na maging kabahagi natin, mas malawak po yung mga abot ng ating mga impormasyon na ibinibigay po. At maliban doon, kabalay na G, sa mga nasabi mong mga layunin itong ating forum, ano ba yung pinaka-after natin pagkatapos ng forum na ito, ng activity na ito, no? Ano ang inaasahan natin pagkatapos ng forum? Yes po, yes ma'am. Actually, nabanggit ko kanina, dedicated platform nga ito for dialogue exchange. Syempre, we also aim na itong forum na ito is maging tulay po for future engagements, for future exploration ng ating policies. So, ang pinaka-aim po namin dito sa aming activity, first is magkaroon na tayo ng mga exploration of
solutions on addressing our housing needs. Okay. Pangalawa po, since we have a lot of stakeholders involved in this forum, we also aim na magkaroon ng collaborative projects. That's right. Partnership projects, yes. May correct. networking din Yes. involved. Correct. And lastly is magkaroon ng makadevelop po tayo ng mga policy recommendations para mas ma-enhance natin yung human settlements conditions ng ating mga kabangsamoro. That's right. And yes, ma'am. Actually, first po ito. This is a first ever. housing and human settlements forum. So, we are aware na malayo pa ang ating kailangang Tatahakin, lakbayin. no? That's Pero, right. this is a very good start for us to explore more policies. And, ayun nga po, we hope na itong forum na to will inspire people and will reach wide audience po. Para ma-inspire sila to craft best policies and practices for the improvement of the Bangsamoro human settlements. Yes, tama yan. At bakit nga sila may inspire? Dahil maiintindihan nila yung mga proseso, yung dynamics nitong sinasabi natin na housing and human settlements. Ika nga natin sa ating hashtag, we are building communities, no? Building umma. So dapat alam din ng mga komunidad na ito kung ano ang kanilang share. Kasi lahat tayo stakeholders dito sa ating human settlements na ito. And G, yung ating bang forum ngayon, nakasentro lang sa forum o may mga other activities pa? Yes, for the forum po, we also have other activities. Yung coordination forum ang pinaka-highlight. But before going to the forum, we have 2 other activities which is also a main event po sa amin, sa ating ministry. First is the housing turnover to our housing beneficiaries sa Basilan, Tawi-Tawi, and some from Maguindanao po. And Sulu ata kasama. Kasama ang probinsya ng Sulu, okay? And of course, second is the CRS manual launching. Isa rin napakahalaga yan ako. Highlight. Yes po. It's actually a manual crafted in partnership with Catholic Relief Services. It is entitled Housing and Human Settlements Management Manual. So, napapaloob. HHSMM. This event is HHSF. Bakit tayo mahilig sa H, Health no? and Safety Manual. Po tayo H kasi hello. Heaven. Human. Napaka-significant ang aking human, tama. Bakit hello, ma-human naman? Hello. Okay. So, yung ating launching na yan, ng ating Housing and Human Settlement Management Manual, ay yan na ho yung parang realization nyo ng mahabang proseso ng paggawa nitong Actually, it took us almost 2 years to craft the manual po. Hindi ho madali na gumawa ng manual actually. Shout out sa Catholic Relief Services. For helping us out, no? Na magawa at makumpleto itong ating manual. Doon sa mga technical people na nakasama natin, mga inhinyero, mga architect, na katulad ho ni G, at sa mga writers natin, no? And yung ating mga steering committee, yung ating mga leaders na nakabahagi ho sa atin sa pag-craft nito ang ating manual. Tayo ho ay nagpapasalamat sa kanila at sa atin na rin, no? Na naging kabahagi nitong ating G, ano yung sa maikling pagpapaalam sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano yung pinaka-components ng ating manual? Dalawang pinaka-components ng ating manual. Yes po. Actually, dalawa po yung main components niya. First is yung sa housing on our housing beneficiaries, the social mobilization part. Dito po meron kaming management on how to choose select beneficiaries. Nandun po may mga guidelines po kami na na-craft which is reflected sa ating manual. Then second is the construction management manual. So ito na po yung actual construction ng ating mga bahay. Tama. So yun po yung mga nilalaman ng ating Housing and Human Settlements Management Manual. Dalawa, yung Construction Management at yung ating Community Support Services, CSS. Naku, napakahalagang malaman at ma-share ho natin ito sa ating mga dadalo at sa iba pang mga
user. Nako, user. Maaaring makabenefit sa ating manual, no? Kabalay na G. Readers. Readers at practitioners ng ating mga correct. Yan ang pinakamahalaga. At dahil nga po na ibahagi na lahat sa atin ni Kabalay na G ang patungkol sa ating ginaganap na forum ngayon. Aside from this forum, Kabalay na G, ano pa yung mga iba pang aktibidades na isasagawa o isinasagawa ng division ng PDCR? Yes po, ma'am. Actually, aware naman po tayo na ang ministry is really known for its housing project, which is really a good thing po. So, I'll take this opportunity na din po to share more of our services sa ministry, especially po in our division. Kasi the Ministry of Human Settlements and Division is mandated po to be the main policy making and regulatory body for all housing and human settlements ng region. So doon po yung core ng functions and services ng division namin. As sa title ng aming division, policy, coordination, and regulation. So our division operates in 3 main areas po. Yung una is sa policy development. Diyan po nag-enhance kami ng continuous research and continuous policy making. So nagkakanak kami ng mga policy forums, policy paper writing, and policy dissemination. Isa na po itong Housing and Human Settlements Forum natin. Ang pangalawa po is the real estate management. Nako, madugurin yan. Yes po. I think ito po yung medyo hindi pa po kilalang services ng ating ministry. So yung real estate management po natin, kami po yung nag-regulate and develop ng mga subdivision and other real estate projects based and pursuant to Batas Pambansa 220 and Presidential Decree 957. That's right. Nako, G, marami na naglilipa na ngayon yung mga illegal na mga developers na dapat ay hindi magpatuloy dahil nawawala yung sustainability na hinahangad natin para sa ating mga beneficiaries. Opo. Diba? Kaya yun ang nire-regulate mainly. Yes po, regulate namin. So, dyan po, pwede kayong mag-apply sa amin ng development permits. That's right. Preliminary approval of locational clearance, locational clearances, license to sell, certificate of registration, and pag-register din po ng mga real estate brokers and dealers. Kailangan dumaan din po sila sa amin bago sila makapagbenta ng mga real estate projects. Importanteng malaman po yan ang ating mga developers. Yes. So marami kayong dapat na i-secure muna sa PDCRD bago niyo pwedeng pagpatuloy o umpisahan ang inyong mga proyekto. That's right. Okay? At yan, Kabalay na G, ay maaaring yung mga requirements, maaaring nilang malaman paano? Maaari nilang malaman po. Pwede po silang mag-email sa atin and we can also give out our information details. Actually, during, we also have a leaflet which we will be also posting sa ating FB page para po mas marami po tayong ma-reach. Tama. They can contact us through through emails and different platforms. Yeah, different platforms. Correct. Yan po ay nagpapatunay lamang na ang ating opisina ay bukas para sa lahat ng mga nangangailangan ng ating serbisyo. 24/7 ba? Hindi. 8 hours a day. In reasonable working hours. Reasonable working hours. Pero parang hanggang parang wala tayong, sige. 8 a.m. to 9 a.m. to 4 p.m. Yan. Bakit 8 a.m. po yan to 5 p.m. Pero usually, because of the serbisyong Bangsamoro na ating inaalay, hanggang gabi, hanggang madaling araw, tayo po ay nagtatrabaho pa rin. Which is, kung pwede namang maiwasan natin, ay pwede rin. Kung pwede pa. Pero for the sake of our service, to the Bangsamoro, yan po ay ginagawa natin. Okay, so atin pong nakilala. May pangatlo pa. Wala pang hindi pa nasabi ang pangatlo. Yes po, may pangatlo pa. Okay, sige. Ang very important din po function ng aming division is yung sa homeowners regulation. That's right. So, ina-empower namin yung mga HOAs through implementation ng mga policies and programs po. So, mga services namin dyan, included po dyan yung pag-register nila as a
homeowner association. That's right. We also assist them if may mga complaints. And then pangatlo is other HOA regulation services like pag kanilang petition for dissolution or pagbotohan ng kanilang mga officers, we also assist. At pag-link sa kanila sa mga ibang Yes. Agencies na makakatulong sa kanilang livelihood. Paghahanap buhay sa kanilang lugar, sa komunidad po kung saan sila nabibilong. Okay? So yun po ang pinaka-functions Yes, ng PDCRD from the Chief Chief G. Okay? At dahil naibahagi na nga ho lahat ang mga kinakailangan po ating impormasyon, ano ang iyong closing message? Ang mga panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. Yes, ma'am. Okay lang po ba if anyayahan ko din po sila? Sure, yes. Our upcoming event din po, which is another forum. Okay. So, ayun po, inaanyayahan ko pong everyone. We will be having an upcoming event, a policy forum. It's actually the second annual policy forum. We For this conducted year? our first last year. Last year, okay. Yes po. Second na po this year. Mm-hmm. It will be happening on October. October is the local National Shelter Month. That's right, correct. And it is celebrated po internationally as Urban October. That's right. So, we will be having a policy forum entitled Living with Waters. So, this is a policy forum on water, urbanism, and settlements. Nako, magandang-maganda yan para Yes. sa island provinces, Yes di po, ba? actually, island provinces and coastal settlements po ang ating highlight for this event. Okay. Kailan mangyayari yan? October, no? Yes, October po. Wala pang specific date? Wala pa. Probably first week. So, Doon sa mga partners natin, mga Yes. kakibat natin, paunang impormasyon po yan para, kumbaga, heads up. Heads up. Sa lahat ng ating mga maaaring kabahagi ng ating forum na yan. At dahil ang ating oras ay lumampas na po talaga, tayo po ay nagpapasalamat sa ating guest speaker ngayon na walang iba ho kung hindi si ang chief ng PDCRD ng MHSD BARM, Jehana Abdul Karim. You did great. Yes. Diba? MashaAllah, everything is well said with our topic ngayon sa ating 133rd episode ng ating programang MHS Delivers. At dahil maganda ang ating diskusyon, ang ating usapan, dapat maganda rin ang ating tatlong katanungan. Ngayong araw na ito para sa ating KKK. Kabalay na Kung Ri. ako nagdi-deliver. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. right. At ang ating unang tanong sa araw na to, base sa pinag-usapan kanina na tungkol sa Housing and Human Settlements Forum, magbigay ng isang highlight sa forum na ito na nabanggit ni Chief Abdul Karim. Maraming highlights yun. Okay, isa lang. Second question, meron po tayong i-release, i-launch na manual. Magbigay na lamang ng isang component ng manual na ito. Napakadali. Ikatlo. And third question, sa lahat ng services na binibigay ng PDCRD, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Isa lang. Ang daming binanggit ng ating kabalay na si G kanina. Hindi Isa lang tatlo, hinihingi. tatlo. Okay, sige. At And paano with nga ba, sasagot ang ating mga kabalay? ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang ating unang tanong, magbigay ng isang highlight sa ating Housing and Human Settlements Forum. Second question, magbigay ng isang component sa ilo-launch na manual, na laman ng ilo-launch na manual ngayong araw. And third question, magbigay ng isang service na binibigay ng PDCRD, ang Policy Development Coordination and Regulation Division. Okay, so there you go. Our magic 3 questions for our KKK para sa ating 133rd episode. Ngayong araw po yun. At dahil dyan, tayo po ay dapat na magpaalam para sa ating episodyo ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating napakabuti at napaka-supportive na minister ng MHSD BARM, Attorney Hamid Aminuddin Bara.
kaakibat ang kaniyang napaka-reliable na Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating ever coolest, ever generous Director General ng MHSD BARM, Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Amsari Palat, sa ating mga kasamaan sa ICS na sina Sir Almansur S. Ugaw, Sir Datunoz A. Daud, at sa ating mga kasamaan sa DXMS Technical Staff na sina Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre ito po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi hong nagsasabi at nagpapaalala na gawin natin ang lahat, ang bawat gawain natin ng may gabay na ng ating mga hashtags. At yan po ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa ating episode ngayon at palagi nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag